Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isa pong kagalakan at karanagan na makasama kayo muli sa umagang ito. At na-encourage kami sa every time na nandito tayo sa Zoom na nagpa-Bible study, kami po ay na-encourage sa bawat isa sa inyo. So, patuloy tayo na let's continue to encourage one another. Patuloy na magpalakasan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pinapakinggan every time na nagpa-Bible study tayo. At bago tayo magpatuloy ay samahan niyo ako na manalangin sa dali. Panginoon, lubos mo kami nagpapasalamat sa inyong presensya sa umaga ito. Patuloy mo natulungan ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at sa inyong salita na amin mapapakinggan. Ikaw po ang siyang magtuturo sa amin, Panginoon. At Lord, patuloy mo na ibigay ang kapayapaan, ang kapanatagan sa amin upang aming matanggap ng may kaliwanagan itong mensahe mo na gusto mong iparating sa bawat isa sa amin at inaangkin namin, Panginoon. Alam namin na habang kami ay nakaupo at nakikinig sa inyo, Panginoon, may ginagawa ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so magpatuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Kanina nagpuri tayo sa pamamagitan ng pagsayaw, pagkanta, pinuri natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Ngayon naman magpupuri tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay connected po sa ating pagpupuri. Ang topic natin sa umagang ito, purihin natin ang makapangyarihang Diyos. Okay? So, ito po ay panawagan sa bawat isa sa atin. Yan po din ang dasal ni Apostol Pablo. Alam po natin na si Apostol Pablo ay dati siyang kontra sa mga Kristiyano. Ayaw na yung nagpupuri sa Diyos. Siguro lahat tayo dati ganun. Ayaw natin yung mga nakita natin na ang pumapalakpak, sumasayaw na. Yung ginagawa natin nung una, ayaw natin lahat ito, di ba? Parang awkward na ginagawa. No? Ganun din si Paul. Si Apostol Pablo, ganun din siya. Ayaw niya. Talagang galit siya at kumuha pa siya ng permit para uliin yung mga nagpupuri sa Diyos. Ngayon that, grabe na talagang allergic niya ang nagpupuri sa Panginoon. Dahil nga kulang siya sa kaalaman. Akala niya mali yung ginagawa nila. Akala niya, kasi si Paul, isa din siyang naglilingkod sa simbahan ng mga Hudyo. Pero bakit siya galit sa mga nagpupuri sa Diyos? Dahil kulang sa kaalaman. Kaya ayan, kinukontra niya. Pero nung may isang araw na talagang yan ang pinakamalaking mission ni Pablo. Na kumuha siya ng permit at pupunta siya doon sa Jerusalem. Jerusalem, yan po ang sentro ng pagpupuri sa mga Hudyo. At kumuha siya, marami siyang kasama. Very proud si Pablo sa kanyang ginagawa dahil suportado siya ng gobyerno suportado siya ng otoridad. Kaya very confident siya sa kanyang mission. Pero nung nasa Damascus Road, nung siya na ay malapit sa Jerusalem, hinarang siya ng Panginoong Hesus. Biglang nagliwanag ang kalangitan at talagang nakita yan ni Pablo, pero ang mga kasama niya, hindi nila, of course nakita niya yung liwanag. Pero nung nangusap ang Panginoong Hesus, Pablo, sabi niya, naglalakad sila doon nandyan na sila sa Damascus Road. At nangusap ang Panginoon kay Pablo, sabi niya, Pablo, bakit mo ako pinopersecute? Bakit mo ako kinukontra? Sabi ni Pablo, Sir, sino po kayo? Kasi siyempre, first time niya siguro mapakinggan yung boses na yun. Talagang yung boses na yun ay
yan ay talagang alam niya na hindi po siya ng tao. Kaya sabi niya, sino po kayo? Sabi niya, ako si Jesus na inyong kinukontra. So, yan lang ang sinabi ni Jesus sa kanya. Pero, naliwanagan si Pablo na hindi pala yung mga tao ang kinukontra niya, kundi ang Panginoon na pinupuri ng mga tao na kanyang pinapahirapan, na kanyang hinuhuli, ang kinukontra niya. At ang epekto ng liwanag kay Pablo, nabulag po siya. Pero sabi ng Panginoon, sige, punta ka sa propeta Ananias at ipanalangin ka at mapagaling ka. Agad-agad, hindi nagdalawang isip si Praise, Apostol praise, Pablo. 1, 2, mic testing. Pinakinggan niya yung boses ng pakumbaba siya Praise, na nalaman niya at praise. na naliwanagan siya na ang Panginoon pala at pinupuri ng mga tao na aking hinuulit. Kaya sinunod niya at pinuntahan, sinaman ng kasama niya at dinala siya doon kay Ananias. At pinag-pray ni Ananias. Yung mga kasama niya, parang nabibigla sila kasi bakit kontra si Paul sa mga ganito? Galit siya. Bakit niya ngayon bigla-bigla ginagawa niya? Pero nakita nila. Witness sila sa nangyari doon sa kanya sa Damascus Road. Kaya agad-agad nung pinanalangin ni Ananias, agad-agad na nakakita muli si Pablo. At hindi na niya itinuloy yung pagpupuri sa mga mananampalataya o sa mga nagpupuri sa Panginoon, kundi hinanap niya sila para sumama siya sa kanila. Dati, parang nung una, nakita nila, takot sila. Pero, to cut the story short, dumating din yung time na tinanggap si Pablo. At yan, dito sa Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Mababasa natin doon sa Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Makita natin doon. Sabi niya, ito ang pangwakas na panalangin niya, actually ito ang pangwakas niya. Sabi niya, purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Verse 21, purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Makikita natin dito ang mga kadahilanan kung bakit hinihimo ni Pablo, kung bakit niya pinapanawagan ito sa lahat ng mga taga-Efeso na purihin natin ang Diyos. Ito ang pangwakas ng kanyang panalangin at yan din ang panawagan niya sa bawat isa sa atin na purihin natin ang Diyos. Una, dahil ito sabi na, bakit natin nga ba siya pinupuri? Dahil isang rason, sabi niya, dahil siya ang makapangyarihan nating Diyos na kumikilos sa atin higit pa sa hinihingi at inaasahan natin. Diba? Yan ang sabi niya, purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa mga hinihingi at inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Mga kapatid, kahit sa oras na ito, lingid sa ating kaalaman. Siguro napilitan tayo na mag-attend sa Bible study dahil wala tayong magawa dahil nasa loob tayo. Pero, alam mo kapatid, yung desisyon mo na kahit labag sa kalooban mo, pero sumunod ka pa rin. Siguro sa unang mong pag-attend, hindi ka na nakukonsentrate, parang baliwala ito. Pero alam ko na ang Panginoon, siya pa rin ang humimok sa inyo. Siya ang nagbigay sa inyo ng desisyon para makadalo ka sa gawain. Kasi pwede namang magdasal ka na, masakit ako,
atin na makiupo sa, na makinig sa salita ng Diyos at sumama na magpuri sa Panginoon. Kapangyarihan po ng Panginoon yun, tingin sa ating kaalaman. Sabi pa niya, doon, kaya makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Talagang ang kapangyarihan ng Diyos, yan din po ang kapangyarihan ng Diyos, yan din po ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Mahal na ang bawat isa sa atin. Kaya gumagawa siya ng kaparaanan para tayo ay magpuri sa Kanya. Gumagawa siya ng kaparaanan para tayo po ay makakilala sa Kanya. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo ay masira. Ayaw niya na tayo ay mapunta. Na tayo ay tuluyang mahiwalay sa Kanya at tuluyang mapunta doon sa walang hanggan na kapahamakan. Walang iba kundi ang impyerno. Kaya mahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Kaya na tayo ay inikan niya dahil mag-focus siya sa atin. At isa na purpose ng Panginoon sa atin, hindi lamang po para ma-enjoy itong mga hinikhan niya, kundi hinikhan niya tayo na may purpose siya sa ating buhay. Sabi ng Biblia, hinikha tayo na naaayon, hinikha tayo na hindi kamukha ng animal, hinikha tayo na naaayon sa kanyang wangis. At dahil hinikha tayo na naaayon sa kanyang wangis, kailangan na may purpose siya sa ating buhay. Bakit niya hinikha tayo na ganun? Para tayo ay magpuri sa Kanya. Of course, lahat naman na nangyayon niya ay ang purpose niya magpuri sa Kanya. Kaya nga ang mga animals sa mga sound nila, pinupuri nila ang Panginoon. Ang tao, ganun din. Tayo ay pinilihan ng Panginoon para magpuri sa Kanya. At ito, sabi niya, pinupuri natin siya dahil sa mga ginagawa niya sa ating buhay. Balikan natin ulit yung verse 20. Gusto kong maipasas ito para sana maintindihan natin at kung dumarating yung point na tayo ay natitesting o parang wala tayong gana na magpuri sa Kanya, sana ito ang mag-encourage sa bawat isa sa atin. Sabi niya, purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi at inaasahan natin. Marami tayong mga pinagdadasal, ini-expect sa Panginoon. Mayroon siyang mga tinutugon, mayroon pang hindi pa. Pero bukod dyan, sabi niya, siya po ay makapangyarihang Diyos na kumikilos sa atin. Bakit nga ba po natin siya pinapupurihan maliban sa mga material na mga bagay na ibinibigay niya sa atin o yung mga hinihingi natin sa Diyos na Kanya nang ibinibigay. Maliban doon, sabi niya, siya ang Diyos na kumikilos sa atin, makapangyarihang Diyos na kumikilos sa atin. Anong ibig sabihin niya? Siya po ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. Lakas araw-araw. Ang lakas niya ang nagsusustain sa bawat isa sa atin. Siguro sa atin, minsan nakatutok tayo doon sa mga hindi magandang nangyari sa atin. Kaya hindi natin na-acknowledge na ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi niya, ang lakas ng Diyos. Ang siya dahilan kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit nagagawa natin ang mga bagay-bagay. Minsan hindi natin alam. Hindi natin alam na tayo pala ay malakas dahil sa kapangyarihan niya. Bakit nagawa natin ang isang bagay dati, parang hindi natin magawa? Bakit nagagawa mo isang bagay? Lingid sa ating kaalaman, ang lakas ng Diyos ang siyang sustain sa bawat isa sa atin. Isa pa, hindi lang yung kalakasan na binibigay niya. Hindi natin alam na meron pala tayo ron. Pangalawa, ang kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos ang siyang nagpapanatag sa atin. Lampas sa ating pag-unawa na
na siya pala ang nag-iingat sa ating puso at sa ating isip. Kapag ka po tayo ay nananalangin sa Kanya, kapag ka po tayo nagpupuri sa Kanya, napapanantad ang ating puso. At kapag ka po napapanantad ang ating puso, nandiyan yung kapayapaan ng Diyos sa atin. Niingatan ang ating isip at ang ating puso para hindi tayo ma-stress, para hindi po tayo mahigdan. Diba? Kaya, itong pagpupo natin, every time na tayo ay nagpupunay, tayo ay nananalangin, tayo ay nagbabasa ng Kanyang salita, tayo ay nagbabahagi, ini-encourage natin ang bawat isa, itinuturo natin ang Panginoong Hesus. Dahil sa ating kanaaman na yan pala, dahil sa kasama yan lahat sa pagpupuri eh. Habang pinipili natin na isa-dua itong napapakinggan natin, binibigyan tayo ng kamanatagan ng loob. Kaya kahit may problema tayo, kahit na hindi natin naiintindihan ang nangyayari sa ibang tao sa paligid natin, nandiyan yung kapanatagan. Yan, iniingatan ng Panginoon ang ating puso at ang ating isip. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy po tayong sumampalataya sa Diyos. Tuloy tayong manalangin sa Kanya. Kasi ang kapalit nun, kapayapaan. Habang ginagawa mo yun, kapayapaan ang binibigay ng Panginoon sa atin. Hindi lang mga pera, hindi lang pera ang material na bagay ang ibinibigay ng Panginoon, ang pagpapala na ating natatanggap sa Panginoon, kundi ang lakas para ma-overcome natin, mapagtagumpayan natin ang lahat. Magawa natin ang trabaho natin at saka yung kapayapaan na nag-iingat sa inyong isip at sa inyong puso. Kaya huwag po tayong mapagod na manalangin at magpuri sa Kanya. Ano pa? Ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Sabi na ano ba ang ginagawa ng kapangyarihan niya sa ating buhay? Siya ang nagbibigay sa atin ng pagtitiis. No? Sa time na akala natin na hindi na natin kaya ang lahat, parang katapusan na ng mundo natin. Pero hindi pala. Parang hindi na natin kaya magpatuloy. Diba? Minsan parang hopeless na tayo. Wala na talaga. Hindi ko na kaya magpatuloy. Pero, nung nanalayan ka, Panginoon, hindi ko na kaya. Tapos, natulog ka. Kinamutan, ay, gising ka ulit. Hindi mo kaya, pero kaya ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ng Panginoon, kapatid. Kaya ng Panginoon. Wala tayong kakayahan. Pero, yan, totoo po yun. Kung wala ang pagtitiis na ibinibigay ng Panginoon sa atin, akala natin, hindi na natin kaya, hindi natin kaya magpatuloy, pero nakakayanan natin dahil andyan ang Panginoon na bumubuhat sa atin, tumutulong sa atin. Kaya, nung pagpupuri mo, kaya pag oras na, kaya, sabi ng salita naman, lahat ng ating gagawin, hindi lang yung pagkanta. Kaya, maganda kung kakanta din lang tayo, kumanta tayo na magpuri sa Panginoon. Yung kanta ng pagpuri sa Panginoon, kasi yung mga ibang kanta na nakasanayan natin, nalulungkot tayo eh. Pero kung kumakanta ka na papuri sa Panginoon, yan. Anong nangyari? Napapalakas ka. Nabibigyan ka ng pag-asa. Yan ang magagawa ng mga papuring, mga awit na papuri sa Panginoon. Binibigyan ka ng kalakasan. Napapanatag ang inuloob. Ano ba ang ginagawa ng kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon na nararamdaman natin ang kanyang kapangyarihan? Binabago niya tayo sa kaparaanan hindi natin kailanman naisip o hiniling man lang. Ang kapangyarihan ng Diyos, kumikilos siya para baguhin ang bawat isa sa atin. Parang akala natin wala na. Pero ayan pala, binabago niya tayo sa kaparaanan hindi natin kailanman naisip. Kaya kapag nararating
tingnan natin yung hangganan ng ating sarili na parang wala na. Ito na ang hangganan. Pero, hindi ibig sabihin na tapos na ang Diyos sa atin. Hindi po. Kahit sa ating hangganan na talaga, pero hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Kaya pag dumarating ka kapatid sa punto na yan, akala natin, wala na. Hindi pa tapos ang Panginoon sa inyo. Sabihin mo sa kapatid mo, hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Ang mga kahinaan natin, mga kapatid, ay hindi naglilimita sa kanyang kapangyarihan. Ang tao ay limitado. Mahina lamang po ang tao. Pero, hindi ibig sabihin, yung limitasyon natin ay hindi niya kayang limitahan ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, sa tuwing nararanasan ko itong, sa tuwing ako'y nangihina, ako po ay nagagalak dahil sa kahinaan ko na ipapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Totoo mo yun. Ang kahinaan natin ay hindi naglilimita sa kanyang kapangyarihan. Ang ating kakayahan ay hindi niya kayang ubusin ang yaman ng Diyos. Kahit sabay-sabay tayong humingi sa Kanya, kaya niyang ibigay. Kaya niyang ibigay. Ang ating kalagayan ay hindi nagtatakda kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Ulitin ko, ang ating kalagayan ay hindi nagtatakda ng kung ano ang kayang gawin ng Diyos at sa pamamagitan ng ating buhay. Pwede minsan binamagin natin ang ating sarili dahil sa ating size, dahil sa ating mga kahinaan, dahil sa ating marami tayong mga insecurities. Hindi ko ito magawa, wala akong magawa. Pero kapag ka po sumampalataya ka sa Diyos at dapat kang magpuri sa Kanya. Sabi dito, kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na nagkikilos sa inyo. Kayang gawin ang Diyos ang lahat-lahat para sa inyo at sa pamamagitan mo. Wala tayong kakayahan, pero kung tayo ay magpupuri sa Panginoon, gagawin na tayong instrumento. Kaya po, mga kapatid, kung ano ang kinakaharap mo ngayon, tandaan mo, ang pinupuro mong Diyos, ang sinasamba mong Diyos ay makapangyarihan. Kaya Kanyang palakasin, kaya Kanyang gabayan, alalayan, at kaya Niyang gumawa ng mga bagay-bagay na hindi mo inaasahan. Higit pa sa mga nakikita mo ngayon. Higit pa sa ating naiintindihan. Ako nga, akala ko nung sinabi nila na ikaw ay magpapastor, tumawa ako kasi sabi ko, ako? Parang wala akong, hindi ako qualified na magpastor. Kasi, maliit lamang ako, wala akong pinagtatalan. Ganon, sino makikinig sa akin, ganon. Makasalanan ako. Dami kong mga nagawa na hindi ka nais-nais. Pero nung sumampalataya ako sa Diyos at pinili ko na magpuri sa Panginoon. Nabigla ako. Wala akong kakayan, pero ito sabi niya, kayang-kayang gawin ng Panginoon mo lahat. Para sa inyo at sa pamamagitan mo. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang. Wala tayong dapat, actually, sa lahat na nangyari sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan, ang Diyos ang siyang kumikilos. Kaya wala tayong dapat na rason para hindi magpuri sa Panginoon at wala tayong dapat ipagmayabang dahil lahat-lahat sa Kanya talaga. At ito pa, balikan natin yung verse 21. Sa verse 21, sabi niya,
Ephesians chapter 3, verse 21. Balikan natin yun. Sabi niya, purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Oh, sabi niya, tayo ay kanyang niligtas upang tayo ay magiging daluyan ng pagpapala. Kaya tayo ay magpuri sa Panginoon at patuloy na magpasalamat. Sabi ni Paul dito, sa lahat, habang tayo ay nabubuhay, tayo ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Saan man tayo pupunta, nandyan man tayo sa loob o nasa laya, araw-araw, purihin natin ang Panginoon. Sabi niya, purihin natin siya magpakailanman. Oo nga. Dapat lang na purihin natin ang Diyos na makapangyarihan na kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman. Dahil siya ang nagligtas sa atin. Siya ang nagpapatawad sa atin sa ating mga kasalanan. Siya ang nagpapalaya sa atin. Siya ang ginawa nila tayo ng nagiging daluyan at patunay sa kanyang biyaya at sa kanyang kapangyarihan. Na-experience natin ang kanyang kapangyarihan. Na-experience natin ang kanyang biyaya, ang kalakasan, ang kapanatagan, ano pa? Ang pagbabago. Kaya, wala tayong dahilan para hindi tayo magpuri. Kaya kung anong sinisisik ng demonyo sa inyo, na para ilayo ka o para pahintuin ka na magpuri at sumampalataya, huwag kang maniwala. Kasi kung hihinto ka na magpuri sa Panginoon at hihinto ka na magpapala, parang pinuputol mo din ang kaligtasan, ang biyaya na dumadaloy sa inyo at sa inyong pamilya. Siyempre, ikaw ang nakakilala sa Diyos. At habang nagpupuri at sumasampalataya ka Diyos, gumagawa rin ang Panginoon ng paraan para mabiyayaan ang inyong pamilya. Para maligtas din ang inyong pamilya. Diba? Ilas natin sa Zechariah chapter 14, verse 17. Dito po tayo magtatapos. Zechariah chapter 14, verse 17. Okay. Sabi dito, ang mga taong hindi pupunta sa Jerusalem, yan, upang sumamba. Sige. Ang mga taong hindi pupunta sa Jerusalem upang sumamba sa hari, ang Panginoong makapangyarihan ay hindi padadalhan ng ulan. Ito ay sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo na hindi aakyat sa Jerusalem. Jerusalem kasi ang sentro ng pagpupuri nila. Kung hindi sila pupunta doon na sasamba sa hari, hindi po yung hari ng Israel, hindi po yung presidente ng Israel, kundi ang hari ng Israel walang iba kundi si Jesus. Sabi niya, kung hindi ka sasamba sa hari, ang Panginoong makapangyarihan, hindi ka padadala ng ulan. Ang ulan pala ay pagpapala. Sa verse 18, sige, tuloy natin sa verse 18. Okay. Hindi naman po yan para sa mga Hudyo. Ito, para sa mga taga-Egypto, ibig sabihin yung mga hindi Hudyo, nakatulad natin. Sabi niya, ang mga taga-Egypto na hindi pupunta sa Jerusalem ay padadala ng Panginoon ng salot na katulad ng salot na kanyang ipapadala sa mga bansang hindi pupunta para ipagdiwang ang pista ng pagtatayo ng mga kubot. Ito po yung sinasabi niya doon sa verse 48, ito kasi sa verse 17, yung pagpupuri. Yung may pista kasi na ginagawa doon sa Israel na may araw ng pista ng pagsamba. At dapat lahat ay pupunta doon. Kasi, ang kagandahan nun, hindi naman po ito panawagan. Hindi naman po ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ang gustong pagpalain ng Panginoon, ang padalan ng Panginoon ng ulan. Kundi pati yung mga taga-Egypto, kahit yung labas Israel, na pupunta, na willing, na pupunta doon, na sasamba sa hari ng Israel. Sa makapangyarihang Diyos, sabi niya, padadalahan din ng Panginoon sila ng ulan. Okay. So, mga kapatid, huwag natin
ating Panginoong Diyos. Kasi po, parang pinuputol natin ang kapangyarihan ng Diyos na patuloy na dadami sa atin. Imagine that. Habang ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, nagpapadala, ikaw pala ay binibiyayaan ng Panginoon. Sabi niya, padadalhan ko kayo ng ulan. Ulan ng pagpapala. Ano ang pagpapala? Kaligtasan, kapayapaan, kalakasan, kagalingan, kalayaan. Kapag po tayo nagpupuri, ayan, ang kapangyarihan ng Diyos kumikilos sa atin at sa ating kalagitnaan, sa ating surroundings, sa ating pamilya. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya huwag po tayong madismaya, huwag tayong mapagod na magpuri sa Panginoon. Actually, kung tayo na parang wala kang gana na magpuri, ay magpuri ka. Kasi yan ang hinihintay ng demonyo na ikaw ay manghihina. Hinihintay niya na hindi ka magpupuri. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang ipapadala sa mga hindi magpupuri sa Panginoon? Salot! Ayaw natin yan na mangyari. Ayaw natin na padalhan tayo ng salot. O, na kanyang ipinadala doon dati sa Egypto. Kaya, blessing ang magpuri sa Panginoon. So, mga kapatid, purihin natin ang makapangyarihang Diyos. Sambahin natin siya ng may ng buong puso at katotohanan, na may katapatan. Dahil ang kapalit pa ng habang pinupuri natin siya, siya ay kumikilos sa atin. Ano mang sitwasyon meron ka, sa lahat ng area ng buhay mo, kumikilos ang Diyos. Amen? So, kapag magpuri tayo, totohanan na natin para hindi sayang. Amen? At tiyak kahit sa umagang ito, habang tayo ay seryoso, talagang ginagawa natin ito na may katapatan at may kasamang pananampalataya. Even right now, ang Panginoon kumikilos sa inyong buhay, sa inyong sitwasyon, sa inyong kalagayan, kahit sa inyong pamilya. Hallelujah. Kahit sa bansa natin, alam kong may gagawin ng Panginoon kung tapat tayo na magpuri at sumamba sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na pagtutulong mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na purihin ka at huwag namin kakalimutan na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na aming sinasamba. At kung ikaw ang Diyos ng buhay na makapangyarihan, alam namin, Panginoon, ang aming ginagawa na pagpupuri ay hindi nasasayang. Kundi, Panginoon, ito po ay precious. At maraming salamat dahil kapag po kami ay totoong nagpupuri sa inyo. Sabi mo sa inyong salita, padadalhan mo kami ng inyong ulan. Tatanggapin mo ang aming pagpupuri at ibubuhos mo ang inyong pagpapala sa lahat ng area ng aming buhay. In Jesus' name, amen. Amen. God bless everyone. Ibalik ko sa ating yes. Ayan, muli ng Panginoon. Muli ng Panginoon, magpakailanman siya lamang ang kasagutan ng ating mga panalangin. Amin po. So, ayan po, tuloy-tuloy lang po tayo. So, punta po tayo